Ang tatalakayin natin sa ating Night of Revival ay tumutukoy sa the presence of God, ang presensya ng Diyos. Mahalaga pong talakayin yan sapagkat yan ang ating buhay. Kung wala yan, walang silbi ang paglilingkod natin sa Diyos. At dito po sa talakayan natin about the presence of God, ay meron akong isi-share sa inyo na isang expository sermon patungkol sa Book of Psalm, chapter 51, verses 10 to 13. Yung atin pong inawit na create in me a clean heart, O God, ayun ang aking i-expound sa inyo sa gabing ito. At nawa, tulungan tayo ng Diyos na habang pinaliliwanag ang bawat taludtod nito, bawat balangkas nito, ay pumasok ito sa ating mga puso. Gagamitin ko ang version ng New Living Translation. Basahin po natin sa New Living Translation ang Psalm 51, verses 10 to 13. 1, 2, 3. Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Do not banish me from your presence, and don't take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and make me willing to obey you. Then I will teach your ways to rebels, and they will return to you. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Before na ma-expose ko sa inyo itong Psalm 51 na ito na ating binasa, ay bibigyan ko kayo ng background ng pagkakasulat ng awit 51. Ang awit na ito ay isinulat ni Haring David. Mismong sa Bible ninyo nakalagay, di ba? Awit ni David. Sa Tagalog, nandyan yan. Okay? Psalm of David. Kailan niya naisulat yan? Naisulat niya ang Psalm 51 matapos po siyang magkasala laban sa Diyos. Ano ba yung kasalanang nagawa niya rito? Ang nagawa po niyang kasalanan ay yung pangyayari na namagitan sa kanila ni Bathsheba na asawa ni Uriah. At pag binasa ninyo yun, nasa 2 Samuel chapter 11 ang istorya po nung pagkakasala ni David. Sinipingan niya yung asawa ng may asawa. Yun po ang naging problema nito. At pagkatapos niya na siya po ay puntahan ni Prophet Nathan at i-rebuke sa kanyang ginawang pagkakasala, nagsisi si David ng buong puso. At makikita ninyo sa Psalm 51, kapansin-pansin at talagang madarama mo yung puso ni David dito, na siya ay wagas, hindi po pakunwari lang, tagos sa puso ang kanya pong pagsisisi. Sapagkat hiniling ni David sa Panginoon, may hiniling siya sa Diyos eh. Ngunit hindi niya hiniling na wag mawala yung trono ng pagiging hari sa kanya. Hindi rin niya hiniling na ibalik sa kanya ang mga pwedeng kayamanan na mawawala o kaya ay iligtas ang reputasyon niya sa nagawa niyang isang napakalaking immoralidad o kahihiyan. Hindi yun ang kanyang ni-request kay Lord. Makikita ninyo ang kanyang request nasa verse 11. Anong request niya? Huwag mo akong alisin sa iyong presensya. Do not banish me from your presence. Huwag mong alisin ang presensya mo sa buhay ko. Yun po ang kanyang request. Kaya binabasa pa lang natin ay damang-dama natin kay David kung anong uri ng puso meron siya. At dito po, sa ating pag-aanalisa, sa awit 51, talatang 10 hanggang 13,
ay nakikita po natin na nauunawaan ni Haring David na ang pinakamahalagang sa buhay ng tao ay hindi po pera, hindi din po kayamanan, hindi din po kapangyarihan, hindi po impluwensya, hindi rin po kasikatan, hindi rin po reputasyon, hindi rin po tagumpay sa buhay. Kundi isinulat ni Haring David kung ano ang pinakamahalagang bagay na kailangan ng buhay ng sinuman. At ano daw yun? Yun ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Bakit po presensya ng Diyos ang siyang ipinapakita dito sa binasa po natin? Why? Ano ba ang nagagawa ng presensya ng Diyos? Bakit dapat nating ituring na ang presensya ng Diyos ang pinaka-importante sa ating buhay? Kung tatanungin kayo, anong pinaka-importante sa buhay mo? Iisipin mo, siyempre, mga mahal mo sa buhay. Di ho ba? Iba, trabaho. Yung iba, ari-arian. Yung iba, nanay. Pinaka-importante sa akin yan. Iba, asawa. Iba, anak. Iba, girlfriend. Iba, boyfriend. Iba-iba po eh. Pero dito ay tinuturuan tayo kung ano ang pinaka-importante sa ating buhay. At ano raw po yun? Yan daw po ay ang presensya ng Diyos. Bakit? Bakit siya importante? Una po, kaya importante ang presensya ng Diyos ay sapagkat ang presensya ng Diyos ang nagtatanggal ng luma at maruming puso sa ating buhay. At ang presensya ng Diyos ang lumilikha ng isang bagong puso sa atin. At yan ay pinatutunayan sa Psalm 51 verse 10a na binanggit ni Haring David. Siya ang composer nitong awit na to eh. He composed this. At ang sabi niya, create in me a clean heart, O God. Create in me. Bakit ko nasabi na ang Diyos ang nagtatanggal ng luma at maruming puso at lumilikha siya ng isang bagong puso? Sapagkat ang salitang English word na create, mula sa Hebrew word ay bara. B-A-R-A, bara. Hindi bara. Bara. Ito ay parehong salita na ginamit sa Genesis chapter 1 verse 1 nang lumikha ang Diyos ng langit at ng lupa. Anong sabi ng Genesis 1 verse 1? God, in the beginning, God created the heaven and the earth. Unawain natin ang kahulugan ng salitang bara o created. Ibig sabihin ng Hebrew word na bara ay pagpapakita ito ng kapangyarihan ng Diyos na lumikha mula sa wala. God created something out of nothing. Mula sa wala, lumilika ang Diyos. Yun pong ibig sabihin ng bara. Ngayon, ginamit yung salitang iyon ni David. Hiniram niya yung Genesis 1:1 na salitang bara at ginamit niya rito sa kinumpos niyang awitin, create in me a clean heart, O God. Kung tatagalugin mo sa literal, hango sa Hebrew na salita, lumika ka sa akin mula sa wala ng isang pusong malinis. Yun po talaga ang tabat translation yan. Kaya lang, hindi lang na-translate ng ganun. Kaya tayo nag-aaral ng Biblia, siya pong, ay, dami naman ito. Baka magkakaiyakan mamaya, ang dami kong pampahid ng uhog dyan. Kung makita ho natin na ang panalangin ni Haring David nang siya ay magkasala sa Diyos ay, Panginoon, ito ang prayer niya,
Panginoon, wag mo lamang ayusin o i-repair ang puso ko, kundi palitan mo po at lumikha kayo ng bago at malinis na puso sa loob ko. Yan po yung prayer niya. Lumikha ka ng isang bagong puso. Hindi isang pusong luma na ni-repair lang. Hindi po yun ang ibig sabihin ng create in me a clean heart, O God. Hindi po yun eh. No? Kaya nakita po natin dito, kapatid, kakaiba ang nagagawa ng presensya ng Diyos. Kasi una, wala po talagang makapaglilinis ng puso ng tao na marumi. Hindi kayang linisin ang puso natin ng pag-anib sa anumang sekta ng relihiyon. Kung nag-iisip ka, paano kaya malilinis ang puso ko? Gusto ko magkaroon ng malinis na pag-iisip, malinis na damdamin, malinis na hangarin. Yung malinis na pag-iisip, mind, malinis na damdamin, emotion, malinis na hangarin yung will. E yan ang binubuo ng puso ng tao. Di ba? At iisipin mo, aanib ako sa sekta ng ganito para malinis. Hindi kayang linisin ng anumang pag-anib mo sa isang Christian fellowship, maging sa ganitong atin pong church na ito. Hindi kayang linisin ng church na inaatinan mo ang puso mong marumi. Hindi rin kayang linisin ito at baguhin ito ng pagiging worker sa church. Siguro, mag-a-apply ako sa July para maging malinis ang puso ko. Magwo-worker ako. Nagkakamali ka dyan. Hindi kayang linisin ng pagiging worker ang marumi mong puso. O kaya, ay para magkaroon ako ng malinis na puso, atin ako ng revival night. Iniisip mo sa revival night, lilinis ang puso mo. Hindi po yun. Ano ang kailangan para tayo magkaroon ng isang malinis na puso? Ang kailangan po ay presensya ng Diyos. Para mapalitan ang puso nating marumi. Paano papalitan ng Diyos? Ang gagawin po niya, yung presensya niya, pag nag-manifest yan sa ating harapan, nakaluhod o nakatayo ka, nakataas ang kamay mo, pag naramdaman mo sa harap mo ang presence ni God, alam mo kung anong ginagawa ni Lord? Nagkakaroon siya ng spiritual heart surgery. Binubuksan yung dibdib mo at nagkakaroon ng tinatawag na heart surgery. Tinatanggal yung iyong lumang puso at pinapalitan ng isang bagong puso. Naunawaan niyo po? Yun po nagagawa ng presensya ng Diyos. Kaya kung hanggang ngayon, hindi mo pa nararanasan ang spiritual heart surgery, hindi mo pa naranasan ang presence ni God. Dumadalo ka sa church, kawawa ka naman. Hindi mo nararamdaman ang presence ni God. Ano yun? Pagsasayang lang ng pera ang ginagawa mo. Wala ang presence ni Lord, hindi mo nararamdaman sa puso mo. Hindi mo nararamdaman siya. Umaawit ka lang, nakikisabay ka, pero never na itouch ang heart mo. Kasi wala ang manifestation ng presensya ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, pinangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel na papalitan niya ang mga pusong bato nito ng isang pusong laman. Nasa Bible po ang spiritual heart surgery. Pinangako niya yan sa Ezekiel 36, verse 26. Ano ang sabi ng Diyos sa kanila? And I will give you a new heart and a new spirit. I will put within you and I will remove the heart of stone from your flesh. And I will give you a heart of flesh. Yan po, ibig sabihin ng ating pinag-uusapan na create in me a clean heart, O God. Yung create na yon, lumilika ang Diyos ng isang bagong puso mula sa kawalan, out of nothing,
and He created a new heart. At bago niya ilagay yan, tatanggalin niya muna, i-remove niya muna ang puso mong bato. Pag sinabing pusong bato, hindi po literal yun na bato. Ngunit, i-describe mo ang isang bato, matigas. Kahit yan, kapatid, ay paluin mo, tigas-tigas niya. Hindi bumabaon yung anumang itutusok mo sa bato. Pag ganyan ang puso mo, tatalbog lang ang salita ng Diyos. Yan po yung sinasabi na pinaliliwanag namin ng mga ngaral na Pastor Joyce, na yung pumasok sa kanang tenga, lumabas lang sa kaliwa. Yun ang deskripsyon ng isang pusong bato. Maruming puso po yun. Tsaka yung narinig mo ngayon, then wala pang isang minuto, you forget the message. Parang wala kang napakinggang aral. Walang ka kundi conviction sa puso mo. Hindi ka man lang parang natakot sa Diyos. Wala eh. At inaantok ka pa. Nagsisimula pa lang yung preacher, nakapikit-pikit ka na, hihikab-hikab ka na, parang wala kang kagana-gana. Inintay mo na lang matapos, kaya matatapos ang preaching nyo, sana matapos na agad. Yun po ang pusong bato. At ang sabi ng Diyos, tatanggalin niya yan sa'yo. At ipapalit niya ang isang pusong laman. Compare mo ang bato sa laman. Ang laman, malambot. Pag tinusok mo ng kutsilyo, babaon. Ganon din, kapatid, ang pusong laman. Nasasaktan siya. Pag nakarinig ka ng isang sermon, na ito, kapatid, ay talagang parang lumalapa sa buhay mo. Sabihin, parang pinatatamaan ka. Sakit naman pakinggan ng pangangaral ni Bishop, para ako pinapatamaan niya. Pasalamat ka. May pusong laman ka pa kasi nararamdaman mo siya. Ako na naman. Noong last Sunday, akong tinamaan na naman ako ngayon. Pasalamat ka sa Diyos. Huwag kayong magagalit sa ganung mga tao. Nagpapahiwatig lamang, hindi pa bato ang puso niya. Laman na. Kaya lang yung pagre-resist niya, yung laman sa ilalim, may mga nabubuong bato na. Nakuha nyo? Yun na po yun. At unti-unting nilalamon na ng bato yung laman niyang puso hanggang sa talagang outright rejection na yung kanya pong gagawin sa pangangaral po o pakikinig niya ng pangangaral ng salita ng Diyos. Wala nang talab ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Pero pinangako ng Diyos ang spiritual heart surgery na iyan. At ang makakagawa lamang niyan ay ang presensya ng Diyos. Alam ko po marami sa atin ang gustong magbago. Ngunit ayaw nating gumugol na maraming oras sa presensya ng Diyos. Gusto mong mag-change, gusto mong mabago ang buhay ko. May bayad yan. Ano ang bayad? Mag-spend ka ng maraming oras sa presence ng Diyos. Maraming oras na presensya ng Diyos ang dapat mong gawin. Kasi, hindi mo mararanasan ang presensya ng Diyos kung ikaw ay hindi nagbabasa ng Biblia. Ito ang number 1 kinatatamaran ng maraming born-again Christian. Hindi lang tayo dito. Maging doon sa pinuntahan ko, sa Nueva Vizcaya, sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. I was invited there sa isang United Methodist Church, 150th year anniversary sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. 300 people ang nandun. Puro mga matatanda, mga senior citizen. Tingnan mo yun, 150 years eh. Wala ko nakitang youth doon. Puro mga lolo at lola, puro senior lahat sila. Nangangaral ako, dala ko ang Bible, binuksan ko ang Biblia. At sabi ko, sige po, magbasa po tayo. Bigla parang may bumulong lang sa tenga ko. Something like that. Na patayuin mo lahat ang may dala ng Bible. Hindi, sinunod ko. Walang gustong tumayo. Wala palang dalang Biblia. Yung mga
matatanda doon na umaattend parati every Sunday. Hindi pala nagbabasa ng Bible. Maski yung mga pastor, kasi noong sa Metodista, sa harapan nila, uupo ka doon. Lahat ng mga pastor nila nakaupo din doon, pati yung guest speaker. Ako ay lumingon sa kanila, sabi ko, sige po, sino po may dala sa inyong Bible? Pati pastor, isa lang ang meron, yung administrative pastor nila. Isa lang ang may Bible doon. Talagang ang Bible ay hindi po minamahal ng maraming Kristiyano. Iyan po, kapatid, ang kailangan mo para maramdaman mo yung presensya ng Diyos. Basahin ninyo yung mga taong ginamit ng Diyos na revivalist. May magbasa ng libro about history of revivals. Yung mga kinasangkapan ng Diyos, mga unang panahon, sila John Wesley, sila George Whitefield, sila Evan Roberts, at marami pang iba. Ano po sila sugapa sila sa Biblia Nararamdaman nila habang nagbabasa sila yung presence ni God sa life nila. At gumugugol sila, 1, 3 oras, 5 oras, pagbabasa lang ng Bible. At humahagulgol po sila. Napupuno sila ng presensya ng Diyos through reading the Bible. At ikalawa po, kung gusto mong maranasan ang presensya ng Diyos, dapat po ikaw ay maging sincere sa iyong mga prayers at pagpapasting. Tapat ka sa prayer and fasting na ginagawa mo. Pag nakadama ka ng gutom, huwag agad na parang mag-struggle ka at dadampot ka na agad ang pagkain. Pag ako nadama ko po yun, parang gutom na ako, kumakalabang sikmura ako at nanlalambot ng mga tuhod ko. Sinasabi ko na lang, Lord, para sa iyo to. Para sa iyo to, Lord. Umiiyak na ako. Mamaya mawawala na yung pakiramdam ko sa gutom at panghihina ko. Umiiyak na, lalambot na ako. Panginoon, para sa iyo to, Lord. Lord, 3 araw pang bubunuin ko. 1 araw pa lang ito, Panginoon. May 2 araw pa. Para sa iyo to. Yun po Maging sincere ka sa Diyos. You know, yung fasting, pag-spend ng fasting and prayer sa harapan ng Diyos, inaalaw natin na puspusin tayo ng Kanyang presensya. Kasi pinapatay natin yung self natin, yung self-desire. Kinakatay natin yun para yung presence ni God dumating sa atin. Ganon din, pwede mo rin siyang maranasan kung ikaw ay sumasamba sa Kanya ng buong puso. Kanina nung inawit yung, I can't live without your presence. Grabe, ngawa ako dun sa dama ako talaga. Parang ayaw ko na matapos yung awiting yun Gusto ko paulit-ulit na lang Dama ako talaga. Pag dilat ko, tinitignan ko kayo, ba't ganun? Parang walang dating sa mga kapatiran ko, ba't sa akin iba ang dating? Diba? Parang walang uhaw sila doon sa presence na inaawit na yun. Diba? At ika-4, pwede mo rin maranasan ang presensya ng Diyos sa pakikinig mo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ako, madalas kong maranasan yan pag ako'y nakikinig sa preaching. Pag ako nakikinig sa preaching, nararamdaman ko po yung presence ni Lord. Pumupuno siya sa heart Yung ba pagkatapos mangaral, busog na busog yung aking puso. Busog na busog siya na parang, hindi ko mawari, iba talaga Ang sarap, nakakatanggal ng mga problema, mga isipin, mga alalahanin, iba pumupuno. At nawawala ang mga worries sa heart ko. Kasi manifestation ng presence yun ng Diyos sa buhay po natin. Nararanasan niyo po ba yun? Yun ang tanong doon. At ika-5, lalo na po, mararanasan niyo ang presensya ng Diyos sa altar call. Pag nagkaroon ng altar call, invitation po yan para pumasok ka sa presence ni Lord. Tandaan niyo po yan. Bagamat yan ay tradition ginagawa sa church,
since ng mga matagal ng panahon. Pero hanggang ngayon ay tradition pa rin na ginagawa natin. Na nag-altar call tayo sa pamagitan ng pag-challenge sa mga anak ng Diyos na sila ay magsisi, magsuko ng mga kasalanan. Kaya sa mga ibang mga matatandang simbahan o evangelical churches, dito po, sa entablado po nila, sa ibaba, ay may mga nakalagang luhuran po dyan, mahaba. May mga luhuran mahaba. Kaya pag nag-altar call, naglalapitan na po sila, may mga luhuran na po doon. Tapos, sa stage, sa gitna, may pong hagdanan para doon yung pastor bumaba. And then, lahat po na nakalo doon, pinapatungan ng kamay isa-isa ng pastor para pinagpipray. May luhuran sila. Kasi, altar call po yun. Pwede pong papasok ka doon sa presence ni God. Yung altar, kaya nga altar, dambana sa Tagalog. Ang gawain ng dambana, doon po naghahandog ng mga kakataying hayop at susunuging hayop para i-offer kay Lord. At pag nagustuhan ni Lord yung handog, bumababa ang apoy ng Diyos at tinutupok niya yung offering. At yung apoy ay simbolo ng presence niya sa Bible, sa Old Testament. Yun po, kaya po may altar call. At challenge po yun sa sino man na gustong maranasan niya ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Tandaan po ninyo, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa presensya ng Diyos. Hindi mababago ang buhay mo kung hindi muna magkakaroon ng bagong puso ikaw. At magkakaroon ka lang ng bagong puso pag naranasan mo ang presensya ng Diyos. Kasi pinag-aralan natin, una, ang presensya ng Diyos ang lumilika ng bago at malinis na puso sa atin. Tandaan niyo yung awitin ni David, "Create in me a clean heart, O God." Yung create something out of nothing. Lord, lumika ka ng isang bagong puso mula sa kawalan. Mula sa wala, likaan mo po ako ng isang bagong puso. Yan po. Kaya the presence of God creates a new heart sa ating buhay. Ang ikalawa, kung bakit po mahalaga ang presensya ng Diyos, ayon kay David, sa kanyang sinulat, the presence of God sustains our spiritual life. Anong sinunod niya sa verse 11? Diba? "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Verse 11, "Cast me not away from your presence, O Lord." Sa translation ng New Living ay, "Do not banish me from your presence, and do not take your Holy Spirit from me." Bakit? Bakit ayaw niyang mawala ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay? Dahil alam niya na ang presensya ng Diyos ang nagpapatuloy ng buhay sa kanyang spiritual life. Yan po ang magpapatuloy ng buhay sa spiritual life natin. Sa isang organisasyon sa mundo, wala pong basta-basta na lang, umaalis, nawawalang parang bula sa isang pong mga organisasyon. Pero sa church, hindi kasi ito katulad ng organisasyon sa mundo. Ang nagpapatuloy lamang, ikaw, kaya ka nananatili sa gawain, it's because of the presence of God na kumikilos sa buhay mo. Pag wala na yan, hindi na yan nararamdaman ng espiritu at kaluluwa mo, wala ka na ring interest. Wala na. Hindi ka na masusustain yun. Kasi wala na eh. Kaya ang sabi ni Haring David sa Tagalog na kanyang panalangin, "Huwag mo akong itakwil mula sa iyong presensya. Huwag mong alisin sa akin ang iyong Espiritu Santo."
Nung inuunawa ko po yan, at inaas sa Lord, ano po ang nararamdaman ni David? Nakita ko po ito ang pinakamalalim na sigaw ni David habang umiiyak siya sa harapan ng Diyos. Hindi na itala sa 2 Samuel chapter 11 when he was confronted by Prophet Nathan about his sin with Bathsheba na umiyak siya. Walang ganun. Pero dito sa Psalm 51, dama mo na na umiyak siya nung time na yun. Humagulgol si David sa harap ng Diyos. Matapos siyang sabihan ni Prophet Nathan na, David, nagkasala ka sa harapan ng Diyos. Hinangad mo ang babae na pagmamayari na ng iba. Parang nag-iiyak gano'n si David. At nasabi niya, kaya nga nalika niya yung awiting yan. Malamang nung nag-iisa na siya at umiiyak siya, sinusulat niya yung awiting yan. Nare-recall niya at the time when he was confronted by the prophet Nathan na siya'y nagkasala sa Diyos. Habang humahagulgol siya, dumating sa isipan niya, Lord, hindi ko kinakatakutan na mawala ang trono at korona sa akin bilang hari ng Israel dahil sa malaking pagkakasalang nagawa ko. Ang kinatatakutan ko, Panginoon, ay mawala ang presensya mo sa aking buhay. Matindi po itong nasa puso at isip ni Haring David. Ano kaya ang naalala niya? Noong siya ay mag-commit ng sin. Kaya sabi niya, ayaw ko po, Lord, na mawala ang presence mo sa life ko. Maaring naalala niya ang naging kalagayan ni Haring Saul. Siya po ang pumalit kay Haring Saul nang ito po ay mamatay sa isang tragic event. Ang haring pinalitan niya na yan na si Haring Saul, mayroong trono yan. May korona po yan. May mga hukbo po yan. May kapangyarihan yan bilang hari. Pero may problema si Haring Saul at that time. Ang malaking problema ni Haring Saul ay iniwan siya ng presensya ng Diyos. Nabasa niyo po ba yun? Iniwan siya ng presensya ng Diyos. At kaya nga, hindi siya kinakausap ng Diyos, hindi niya naramdaman yung guide ni Lord. Walang patnubay ni Lord. Walang pakaramdam si Lord para sa kanya. Kaya lumapit siya sa witch of Endor. Yung mangkukulam sa Endor, nilapitan niya para, hindi sumasagot ang Diyos sa kanya. Gusto niya makausap si Prophet Samuel. Nilapitan niya yung isang mangkukulam. Ayaw ng Diyos na makipag-usap ka sa patay o kung sumangguni sa mga patay. At yung sabi ni Saul, iniwan na ako ng presensya ng Diyos. Nalaman ni David yun, ayaw niyang mangyari yun sa kanyang buhay, kapatid. Amen? Kasi po, ang Espiritu ng Diyos, siya po ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Siya ang Espiritu ng buhay. Bagamat sa New Testament, ay sinasabi na ang Holy Spirit ay lagi po nating kasama sa atin pong buhay, magpakailanman. Pero po pwede na bagamat kasama natin siya parati, pinangako ng Panginoon yan, gayon man, pwedeng hindi siya magpadama sa atin na kasama natin siya. Pwedeng ipapadama niya sa'yo na parang iniwan ka niya. Pero nariyan pa rin siya. Kasi sabi ni Lord, sa inyo, magpakailanman. Pero kung ikaw naman ay nabubuhay sa kasalanan, hindi pagsunod sa gusto ng Diyos, sinasaktan mo ang damdamin ng banal na Espiritu ng Diyos sa iyong buhay. Bagamat kasama mo siya, hindi niya ipapadama sa iyo yung presensya ng Diyos. Kaya feeling nyo, parang kasama ko pa kaya ang Diyos? Parang wala na eh. Pero sabi ni Lord, yung helper shall be with you forever. Anong sabi ni Jesus? And I will pray the Father, sabi niya sa kanyang mga alagad, and He will give you another comforter or helper, that He may abide with you forever. Kasi nung Old Testament, ang Holy Spirit, hindi pa po pwedeng tumira yan sa loob ng isang believer.
Hindi pa. Kaya labas-pasok yan. Umaalis yan, tapos sa kanilang darating. Bakit? Kasi hindi pa natubos ang kaluluwa ng tao sa kasalanan. Wala pang tumutubos. Yung ginagawang pagpatay sa hayop at yung dugo nito ang ginagawang katubusan, temporary lang po yun. Kaya nga dumating si Jesus Christ para permanenteng maalis ang kasalanan sa buhay ng tao sa pamagitan ng kanyang dugo na kanyang ibubuwis sa cross of Calvary. Yun po. Kaya ngayon, pwede na pong manahan ng Holy Spirit sa atin. Pero kung tayo'y nabubuhay sa pagsuway, hindi natin siya sinusunod sa ating buhay, na nanatili tayo nakalublob sa kumunoy ng kasalanan, bagamat kasama natin siya, pero hindi mo na siya madama. Wala yung presence ni Lord kahit nagwo-worship ka. Inaantok ka lang. Kaya iba, pagdating sa overnight, takot sa overnight yung iba, ayaw dumalo. Kasi isipin na, antok lang ako doon. Lalo na kung umating ka ng overnight, tapos wala ka namang nadamang presensya ng Diyos. Hindi dadalo ng overnight. Pero kung nararamdaman mo ang presence ni God, excited ka sa overnight. Parang prayer meeting din yan. Hindi mo mapipilit ang tao pag hindi na nararamdaman ang presensya ng Diyos. Minsan biniblame pa nila sa church o sa worship leader o sa praise and worship team o sa preacher yung presensya ng Diyos. Hindi, kaya hindi niya madama, hindi dahil sa mga preacher, hindi dahil sa mga worship leader, dahil may problema ang puso niya sa harapan ng Diyos. Kaya yung presence ni Lord ay hindi niya madama, pero nariyan ang presensya ng Diyos. At yun ang ayaw ni Haring David na mangyari sa buhay niya. Na lumayo, na hindi na niya mapil ang presence ng Holy Spirit. Kasi alam ni Haring David, he will never succeed sa lahat ng gagawin niya. At po pwedeng matulad siya kay Haring Saul na nakaranas ng tragic death in the end sa buhay nito. Kaya pag-isipan po ninyo kapatid, gaano kahalaga sa iyo ang presensya ng Diyos. How about Moses? Nabanggit ko yung kay Haring Saul. Si Moses, gaano kahalaga sa kanya ang presensya ng Diyos? Si Moses kasi, kaya naiduktong ko rito, ay dahil may parehong panalangin siya, katulad kay David. Di ba sabi ni David, do not banish me from your presence, O God. Cast me not away from your presence. Ito namang si Moses, sabi naman niya sa Exodus 33, verse 15. Sabi ni Moses, kung hindi nyo kami sasamahan ng inyong presensya, wag na po ninyo kaming paalisin dito sa disyerto. Tingnan nyo Ewan ko, ikaw, kung gaano kahalaga sa iyo ang presensya ng Diyos. Kay Moses, parang sabi ni Moses, I can't live without your presence. Yung inabot natin kanina, kung tatanungin mo siya, yun ang sasabihin ni Moses about the presence. Kung tatayo si Moses at magpipres ngayong gabi sa atin, sasabihin niya sa atin, I can't live without the presence of God. Bakit? Ano ba ang sinasabi ng talatang yan? Sinasabi diyan na mas gugustuhin pa ni Moses na nasa disyerto. Ang disyerto, lugar na walang tubig, walang pagkain, isang lugar na mapanganib dahil doon madalas tinitirhan ng mga mababangis na hayop. Mas gugustuhin pa daw niya ang tumira sa lugar na yun na walang pagkain, walang tubig, nasa panganib araw-araw, nakasama naman ang presensya ng Diyos. Kaysa makarating siya sa lupang pangako na kung saan ay maranasan ni Moses ang komportableng buhay, masarap na buhay, ngunit wala naman ang presensya ng Diyos. Isipin niyo si Moses. Grabe ang paghahangad niya sa presensya ng Diyos. Pero maraming tao, ano ang hinahanap? Pera. 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 Ano hinahanap ng tao? Naghahanap ng pagmamahal. Naghahanap ng bagong boyfriend, bagong girlfriend. Naghahanap ng mapapangasawa.
Ang iba naman, ang hinahanap nila ay tagumpay, promosyon, at bagong trabaho. Ngunit ang dapat nating hanapin sa ating buhay, higit sa lahat, ay ang presensya ng Diyos. Bakit? Bakit napaka-importante ng presensya ng Diyos sa ating buhay? Ang ikatlo ay nasa verse 12. Bakit importante ang presensya ng Diyos? The presence of God brings true joy and lasting inner peace in our life. Saan naman naisulat yan? Sa verse 12. Anong sinunod ni David? Restore to me the joy of your salvation. Nung magkasala siya, alam niya, kapatid, na wala sa kanya yung joy. Kaya, at alam niya kung anong pinagagalingan ng joy, ano yung source ng joy, it's the presence of God. Kaya sabi niya, cast me not away from your presence, O Lord. Huwag mo kong itatakwil mula sa iyong presensya. Amen po ba, mga minamahal? Alam kong hindi nawala ang kaligtasan po ni Haring David nung magkasala siya. Ang nawala sa kanya, malinaw, yung joy. At pag nawala yung joy, nawawala din ang inner peace. Nakita natin dito na ang kasalanan ay nag-aalis ng joy sa puso natin. Ang kasalanan po ang sumisira ng kapayapaan sa puso natin. At ang kasalanan din ang nagwawasak ng maganda nating relasyon sa Diyos at relasyon sa ating kapwa. Napansin niyo ba, hindi sinabi ni Haring David nung siya'y magkasala, ibalik mo po ang aking magandang reputasyon. Kasi nasira na reputasyon niya. Naipahiya na siya kay Prophet Nathan. Nakakahiya si Prophet Nathan, ginagalang ngayon. At isa sa mga advisor niya yun bilang hari. Pero harap-harapang nirebuke siya ni Prophet Nathan. Hindi niya sinabi, Lord, restore unto me the good reputation that I have. O ibalik mo po sa akin ang dangal ko bilang hari. Yung aking integrity, ibalik mo po bilang hari na nasira ng aking pagkakasala. Hindi yun ang kanyang minithi sa Diyos. Ang kanyang sinabi, ibalik mo po ang aking kagalakan. Aside doon sa sinasabi ng, do not cast away from your presence, ibalik mo po ang aking kagalakan. Tandaan niyo, mga minamahal, ang presensya ng Diyos, ang tahanan ng kagalakan. Amen? Awit 16 verse 11. You will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living with you forever. Psalm 16 verse 11. May awit yan, di ba? May awit, di ba? Yung inaawit natin madalas dito. May awit yan Psalm 16:11, inaawit po natin yan. Madalas pinapaawit niyo po yan, kapatid. Diba? Yung the joy of your presence. Kaya nakita natin, mga minamahal na nanonood at nakikinig, hindi natin matatagpuan ang tunay na kagalakan sa pera. Hindi natin tunay na matatagpuan ang kasiyahan, ang inner peace sa kayamanan. O sa pagkakaroon ng stable job. O sa pagkakaroon ng magandang posisyon sa trabaho. Hindi natin matatagpuan ang tunay na kagalakan sa pagkakaroon ng boyfriend at girlfriend. Sa umpisa lang yan. Ayan, tingnan, may nag-amen. Nagpapatunay sa umpisa lang, masaya. Later on, puro away na. Parang LQ na yan, lover's quarrel na yan. Nagtatampuhan na yan. Ilang beses na nag-break yan. Tapos nagkakasundo uli sila. Tapos break uli. Ganyan. Hindi rin natin matatagpuan ang tunay na kagalakan sa pagiging honor student mo o kaya sa pagtatapos ng pag-aaral mo sa high school at college. At iniisip mo, kapatid, matatagpuan mo ang tunay mong kagalakan sa pagpasa mo sa board examination. Hindi po doon ang tunay na kagalakan
Ang tunay na kagalakan sa halip ay matatagpuan lamang po natin sa presensya ng Diyos na buhay. Amen? Ang tao pong puspos ng presensya ng Diyos ay may kagalakan. Ang taong puspos ng presensya ng Diyos ay may kapayapaan na hindi nawawala sa gitna ng pagsubok sa buhay, sa gitna ng hirap ng pag-aaral at sa gitna ng hirap ng pagtatrabaho. Amen? Kahit marami kang kahirapan, pag puspos ka ng presensya ng Diyos, hindi mo mararamdaman ang lahat ng kapagurang yan. Sa halip, nag-uumapaw ang joy of the Lord. At pag may joy of the Lord ka, meron kang kalakasan because the joy of the Lord is our strength. Amen? Makinig kayo sa tinig ng banal na Espiritu ng Diyos. Ikaapat, bakit ang presensya ng Diyos ay dapat nating ituring na pinaka-importante sa ating buhay? Ano pa ang karugtong ng verse 12? Restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Yung salitang make me willing to obey you, ang lakas ng tama sa puso ko niyan. So ano ang mensahe niyan? Ikaapat, bakit napakalaga ng presensya ng Diyos? Sapagkat ang presensya ng Diyos ang nagbibigay lakas sa atin upang mamuhay sa pagsunod sa Diyos. The presence of God empowers us to live in obedience. Ano sa Tagalog yan? Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay lakas upang mamuhay sa pagsunod sa Diyos. Hindi ka makakasunod sa Panginoon kung wala ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo kung bakit ka masuwayin sa Diyos? Bakit hindi ka sumusunod sa mga utos niya? Bakit ang tamad-tamad mo? Hindi ka puno ng presensya ng Diyos. O kaya kung hindi ka man puno ng presensya ng Diyos, walang presence ni God ang nandyan sa puso mo. Presensya siguro ng espiritu ng mundo. The presence of the spirit of the world ang nariyan. O kaya naman, the presence of the evil spirit ang nariyan. Hindi presence of the Holy Spirit ang talagang kumokontrol sa life mo. Dito kapatid, kung atin pong pag-aaralan itong Psalm 51, verse 12. Alam ni Haring David, dito ko nakita ang kahinaan ng tao. Hindi sapat na meron ka lang mabuting intensyon. Kailangan din natin ang tulong ng Diyos upang manatili po tayong masunurin sa Kanya. Tandaan natin lahat, ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng lakas. Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng pagtitiis at katapatan. Alam natin, hindi tayo magtatagumpay sa ating mga buhay Kristiyano na ito sa pamagitan lamang ng ating sariling lakas. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa araw-araw upang makasunod tayo sa mga magagandang hangarin ng Diyos para sa ating mga buhay. Amen? Kailangan po natin ang presensya ng Diyos. Pwede kang tamarin, gumanap sa mga tungkuling iniatang sa iyong balikat. Ano ang magbibigay lakas sa iyo para gampanan mo lahat yan? You need the presence of God. Kaya nanda mo, pagod na pagod ka na, walang presence ni God na nagmamanifest sa life mo. Hindi ka puno ng espiritu ng buhay. Ang presensya ng Diyos, espiritu ng buhay yun. Kaya ito napakahalagang bagay sa buhay natin. Ano ang nagtutulak sa iyo para manatiling manggagawa? Manatiling nagpapagamit? It's the presence of God. Kasi sa katawang natin ito, marami nakatagong katamaran dito. Amen? Yes, may practice kayo ng pagsasayaw. Pag umiral ang katamaran sa iyo, pwedeng hindi ka pwedeng lumibang ka, 'di ba? Tama ako. Rachel May, Rica May pala. Rica May Mendoza. Tama po ba ako? Tama eh. Pag umiral ang katamaran sa iyo, pwedeng absent ka sa practices. Tinatamad ako. Pero pag ang puno ka ng presensya ng Diyos, yun ang mag-aangat sa puwet mo para ikaw ay tumayo, lumakad, at pumunta sa mga dapat mong ganapin
na tungkulin mo. Because of the presence of God na nag-empower, nagpapalakas sa iyo. Kailangan natin ang presensya ng Diyos. Ika-5, last but not the least na ito. Patatapos na po ako. Bakit ang presensya ng Diyos ay dapat nating ituring na pinaka-importante sa ating buhay? Ika-5 po, nasa verse 13. Verse 13, ang sabi, then, di ba sabi niya, create in me a clean heart. Ubitin nga natin, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation. Anong kasunod? Verse 13. Then I will teach. Abitin niya. Then I will teach transgressors, mga sinners yan, your ways so that sinners will turn back to you. At pag na-restore sa akin, at hindi mo inalis sa akin ang presensya ng Diyos, pinuno mo ko ng presensya ng Diyos, babalik ang kagalakan at tuturuan ko ang mga makasalanan ng iyong pamamaraan at ilalapit ko sila sa iyo. Dito kapatid, analisahin natin ang verse 13 na binanggit ni Haring David. Ang tunay na ministry ay nagbibigay buhay. Amen po ba? May mga ministry na involved tayo. Pag sinabing ministry, mga gawain ng paglilingkod sa iba't ibang aspeto sa church. Pero ang tunay na ministry na nagbibigay buhay, dapat pala yung ministry natin nagbibigay buhay, ay dapat bunga ng pakikipagtagpo o bunga ng pagbababad sa ating prayer at sa salita ng Diyos. Makikita po natin yung picture ng overnight prayer. Pakita nga natin. Yan. Isang example po yan ng pagbababad sa prayer para po maging epektibo sa ministry. Hanapin niyo yung sarili niyo dyan. Ang nakikita ko dyan ay si Mark Dominic Parale. Ayun o, nakapikit siya at nagpe-pray. Paikot yan, paikot po sila dyan. Nagpe-intercession yan, nagpe-pray po sila. So, yan po kapatid, ay dapat lifestyle natin. Bakit? Kasi hindi po maaaring magbigay ng tubig ang isang balon kung ito mismo ay walang lamang tubig. Wala kayong maiinom sa bahay nyo, lalabas ka, at nung unang panahon na, maghahanap ka ng balon para sumalok ng tubig. Para may mainom at mabuhay naman kayong pamilya. Nakakita ka ng isang balon, tuwan-tuwa ka, yehey! At sumigaw ka pa sa mga kasamahan mo, may balon dito, may balon, dali kayo, takbuhan lahat sila. Pagpunta sa bunganga ng balon, nadismaya lahat. Bakit? Walang tubig. Ganyan din sa spiritual aspect ng ministry. Hindi tayo makapagbibigay ng buhay sa iba kung tayo mismo ay walang espiritu ng buhay sa loob natin. Hindi tayo makakapagbigay buhay sa iba kung tayo mismo ay walang presensya ng Diyos sa puso natin. Paano ka makapagpapalakas sa iba? Paano ka makapagtibay sa iba? Makapagtatatag sa iba? Ikaw mismo, hindi ka mapagkuhanan ng espiritu ng buhay dahil walang tubig ng buhay sa loob mo. At sinaandaman mo, dry ka. Yung ang sinasabing dry, tuyo ang tubig. Natuyuan ka. Ang totoo si Jesus Christ, may isang inireveal, isang napakagandang revelation sa John chapter 7, na ang loob pala ng spirit natin, meron itong batis ng tubig. Kaya ang sabi, mula sa loob niya ay aagos ang ilog ng tubig ng buhay. Mula sa loob ng isang sumasampalataya.
Hindi lang balon, may ilog pala sa loob natin. Anong layunin? Para magbigay ng tubig ng buhay sa ibang tao. Yung taong dry na, pag nakausap ka, nabubuhay uli ang spirito niya nung masharean mo siya. Nung makasama-sama kayo, nananariwa uli ang kanyang spiritual na buhay. Kasi galing sa kanya yung tubig ng buhay na sinasabi ni Jesus. Ang problema, tuyo ka. Walang espiritu ng buhay na nasa iyo. Wala ang presence ni God sa iyo. Ang presence na nasa puso mo ay espiritu ng mundo. Balot ka ng Facebook, balot ka ng social media, balot ka ng Netflix, puro lahat yun. Kinakain ng iyong kaluluwa at espiritu, nadadry yung tubig ng buhay sa iyo. Ngayon, magsisirang kayo. Yes, ang dami mong binibitawang Word of God, pinagpe-pray mo pa siya, pero hindi nakapagbigay buhay sa Kanya. Hindi napapalakas yung tao. Pwedeng nagpapaawit ka rito, like you tandaan nyo to, pag nagpapaawit ka rito, be sure, meron kang presensya ng Diyos sa loob mo. Puno ka. Kasi magbibigay ka ng buhay doon sa iba. Na may dumalo na parang palak niya na ito ng huli kong dalo sa church. Bigla po ka mong nag-worship. Nanguna ka sa worship. Lumalabas ang ilog ng tubig ng buhay mula sa loob mo na i-impart sa mga tao. Ito na yung huling dalo niya, biglang di niya mapigilan umiyak. Oh, Lord, sorry po. Tapos naramdaman niya, babalik uli ako sa gawain sa Panginoon. Lumakas siya. Kasi nasalinan mo siya ng tubig ng buhay. Meron ka. Paano kung wala? Sabado, kailangan magpapuno ka ng tubig ng buhay. Huwag ka munang pupunta sa SM pag Sabado. Huwag ka munang magbubukas ng cellphone mo, manonood ka ng TV pag Sabado. Magbabad ka sa presensya ng Diyos. Mag-fasting ka pag Saturday. Maglumuhod ka, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, punuin ka ng presensya ng Diyos para pagtayo mo sa pulpito, may espiritu ng buhay na nai-impart sa tao. Amen po ba? Mahalaga po yan, kapatid. Alam niyo po, ang pinakamabisang soul winner at disciple maker ay hindi lamang marunong mag-share ng gospel. Marami sa atin dito magaling, memoryado ang Romans 6:23, ang one verse, evangelism. Kabisado ang Roman road of salvation. Marunong ding mag-alaga ng mga tao. Pero hindi nagkakaroon ng buhay yung mga taong kanilang sinesharean. Bakit? Hindi kasi sila puspos o puno ng presensya ng Diyos. Ang pinakamabisang worship leader o backup singer ay hindi lamang po maraming talento na mahusay siyang umawit, maganda ang boses niya, malamig, malamyos. Hindi po yun ang pinakamabisang worship leader. Ang pinakamabisang worship leader ay worship leader na punong-puno ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Ang pinakamabisang pastor o Bible study leader o cell group leader ay yung hindi po maraming alam lang sa Bible o napakahusay magturo. Hindi yun ang pinakamabisang pastor o pinakamabisang Bible study leader o cell group leader, kundi yung mga ngaral na punong-puno ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Lagi siya nag-spend sa presence ni God. Life niya ang fasting. Gusto niya yung presence ni God. Kasi alam niya, wala siyang maibibigay kung hindi siya tatanggap ng presensya ng Diyos. Bakit nasabi ko ang bagay na ito? Katulad ng binanggit ko, hindi maaaring magbigay ng tubig ang isang balon kung ito mismo ay walang lamang tubig. Ganon din sa espiritual na aspeto
ng ating ministry. Hindi rin tayo makakapagbigay buhay sa ibang tao kung tayo mismo ay walang presensya ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin ang presensya ng Diyos. Napakalaga po niyan. Amen po ba? Nakikinig po ba tayong lahat, mga kapatid? Kaya nasain mo na mapuno ka sa gabing ito ng presensya ng Panginoon. At ano ang dapat mong gawin para sa gabing ito ay mapuno ako ng presensya ng Diyos? Ang sabi ng Acts 3:19, tinuturuan tayo ni Apostol Peter. Thank you, Apostle Peter, for you said these words. At ganun din kay Lucas na isulat ang sinabi ni Peter kung paano tayo makakatanggap ng presensya ng Diyos. Dumating sa atin ang panahon ng kaginhawaan, times of refreshing from the presence of the Lord. Una, sabi niya, repent. Ikalawa, turn to God. So that your sins may be wiped out, that the times of refreshing may come from the Lord. Ano ang gagawin mo, kapatid? Una ay repentance. Ang repentance sa Tagalog ay magsisi. Ang literal na kahulugan ng repentance ay magbago ka ng iyong pag-iisip. Magbago ka ng iyong pananaw. At kilalanin mo na ang kasalanan ay mali. Hindi porke majority gumagawa nun, okay na siya. Kasi ang mali sa Bible ay mali. At ano ang gagawin mo pag ikaw ay nagrepent? Sasabihin mo, Panginoon, mali po ang aking ginawa. Nagkamali po ako, Panginoon. Marami po akong nagawang kasalanan sa iyo, Panginoon. Ako'y lumalapit sa iyo. Nagkasala ako sa iyo. Yun ang repentance. At ikalawa, ang sabi, and turn to God. Ang turn to God ay iba sa repentance. Ito po ay pagbabago ng direksyon sa buhay mo. Hindi lamang na iniisip mo na mali ang kasalanan, kundi gusto mong iwan ang kasalanan at lumapit ka patungo sa Diyos. So, ang repentance nakatuon sa pagbabago ng isipan, ang turn to God ay nakatuon sa pagbabago ng iyong direksyon. Sa pamagitan ng sasabihin mo, iiwanan ko na, bibitawan ko na ang kasalanang ito na ginagawa ko araw-araw sa buhay ko. At ano ang sabi ni Peter? That your sins may be wiped out. Upang ang mga kasalanan natin ay mga wala lahat. At sa gayon ay darating ang panahon ng kaginhawaan mula sa presensya ng Diyos. That the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Kaya dun mo lamang mararanasan yan, kapatid, sa gabing ito. Amen? Yumako ang bawat isa sa atin. At maging panalangin natin ang awiting ito. Sinulat ni David na ngayon ay aking shiner sa inyo. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right
ka sa Diyos sa gabing ito. Magkaroon ng spiritual heart surgery sa iyo ang Panginoon. To explode tonight. Lord, let the spirit of revival to explode tonight in our midst. Let the spirit of revival in Jesus' name mag-explode in our midst tonight. Father, in Jesus' name, let your grace and mercy prevail over this church tonight. Hallelujah. Kapatid, kung hindi mo na makayanan, I challenge you, lumapit ka sa altar call. Dito humagulgul ka sa harapan ng Panginoon. Hindi mo na makayanan sa puso mo ang pagkilos ng Holy Spirit. Nararamdaman mo kumikilos siya sa puso mo. Damang-dama mo, kapatid, sa puso mo. At gusto mong operahan ka ng Diyos sa gabing ito. Do not hesitate to come forward. Naparito tayo upang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Huwag kang manggagaya, kaya ka lalapit sa harapan dahil ang daming pumupunta sa harapan. Talagang kusang loob mo yun, patatayuin ka ng Holy Spirit sa kinalalagyan mo. Siya magpapatayo sa iyo eh. Hindi mo kayang lumapit sa harapan dahil tayo, punong-puno tayo ng pride sa puso natin. Punong-puno tayo ng pagmamatigas. Pero pag ang Holy Spirit nagpatayo sa iyo, wala ka nang magagawa kundi lumapit sa harap at magpakumbaba. Sige po, lapit lang po tayo sa harapan. Restore unto me the joy of thy salvation. Malaya po ang harap. Maluwag pa po ang harapan natin. Maluwag na maluwag po ang harapan. Si Lord nakatayo sa gitna natin at nakatingin sa iyo. Nakikita ng Diyos ang tunay mong kalalagayan sa buhay. Wala ka makapaglilihim sa Kanya. Sabi ko nga sa pangangaral, ang altar call ay ginagamit traditionally ng mga simbahan para kumamon sa mga tao na pumasok sa presensya ng Diyos. From your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit
alalahanin mo, backslider na ang puso mo. Hindi ka nakakapagbasa ng Bible araw-araw. Hindi ka naman nakakapanalangin araw-araw. Sabi mo, nananalangin ka araw-araw. Oo, yun. Bago matulog, bago kumain. Yun. Pero yung talagang personal prayer, wala. Pero marami kang oras sa cellphone. Ang dami mong oras sa cellphone. Ang dami mong oras sa Facebook. Pero marami kang oras sa harapan ng telebisyon. Lagi kang nakababad sa Netflix na palabas. Nagpakumbaba ka lang, sabi ng Panginoon. Huwag mong hayaan na mawala ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Napaka-importante yan sa iyo, kapatid. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. And cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Cast me not Father! thy presence. Lingapin mo ang iyong bayan sa gabing ito. I pray, Lord, na mag-manifest ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa sa amin. Ipadama mo ang iyong presensya, Panginoon. Maramdaman mo ang ulo hanggang talampakan ang iyong presensya. Abba, Father, for Jesus' sake, let your grace and mercy prevail tonight. Lord, please explode the spirit of revival. Revive us, Lord, revive us. Revive your people tonight. In Jesus' mighty name. Abba, for Jesus Christ's sake. Yes, Abba, manifest your presence, Abba, for Jesus' sake. Manifest your presence, Abba, for Jesus Christ's sake. Receive the spirit of life. Receive the spirit of life. Receive it into your spirit now. In Jesus' name.
Receive! Tanggapin niyo ang tubig ng buhay!
kapangyarihan na gumagawa ng himala sa aking buhay. Ang bawat takot ay nawawala habang ikaw ay naghahari sa akin. Ikaw ang ilaw na gumagabay sa aking landas. Ikaw ang lakas sa oras ng kahinaan. Sa iyong presensya ako'y payapa, at sa iyo ako'y ligtas magpakailanman. Punuin mo ako ng iyong presensya. Punuin mo ako ng iyong pag-ibig. Espiritu Santo, dumating ka ngayon at manahan ka sa aking puso. Banal na apoy, sumiklab sa aking puso. Linisin mo ang lahat ng hindi ayon sa iyo. Nais kong mabuhay para sa iyong kaluwalhatian at sundin ang iyong banal na kalooban. Ngayon ay itinataas ko ang aking mga kamay at buong pusong nagpupuri sa iyo. Ikaw lamang ang aking kailangan, Panginoon. Punuin mo ako ng iyong presensya. Punuin mo ako ng iyong presensya. Punuin mo ako ng iyong pag-ibig. Espiritu Santo, dumating ka ngayon at manahan ka sa aking puso. Magpakailanman. Rito ako sa iyong harapan, uhaw ang puso ko sa iyong presensya. Punuin mo ako ng iyong banal na espiritu at baguhin mo ang aking buhay. Sa katahimikan, naririnig ko ang iyong tinig, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang iyong pag-ibig ay bumabalot sa akin, at ang aking kaluluwa ay sumasamba sa iyo. Punuin mo ako ng iyong presensya. Punuin mo ako ng iyong pag-ibig. Espiritu Santo, dumating ka ngayon at manahan ka sa aking puso. Idinedeklara ko ang iyong kapangyarihan na gumagawa ng himala sa aking buhay.
ang bawat takot ay nawawala habang ikaw ay naghahari sa akin. Ikaw ang ilaw na gumagabay sa aking landas. Ikaw ang lakas sa oras ng kahinaan. Sa iyong presensya ako'y payapa, at sa iyo ako'y ligtas magpakailanman. Punuin mo ako ng iyong presensya. Punuin mo ako ng iyong pag-ibig. Espiritu Santo, dumating ka ngayon at manahan ka sa aking puso. Banal na apoy, sumiklab sa aking puso. Linisin mo ang lahat ng hindi ayon sa iyo. Nais kong mabuhay para sa iyong kaluwalhatian at sundin ang iyong banal na kalooban. Ngayon ay itinataas ko ang aking mga kamay at buong pusong nagpupuri sa iyo. Ikaw lamang ang aking kailangan, Panginoon. Punuin mo ako ng iyong presensya. Punuin mo ako ng iyong presensya. Punuin mo ako ng iyong pag-ibig. Espiritu Santo, dumating ka ngayon at manahan ka sa aking puso. Panginoon, narito ako sa iyong harapan. Uhaw ang puso ko sa iyong presensya. Punuin mo ako ng iyong banal na espiritu at baguhin mo ang aking buhay. Sa katahimikan, naririnig ko ang iyong tinig, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang iyong pag-ibig ay bumabalot sa akin, at ang aking kaluluwa ay sumasamba sa iyo. Punuin mo ako ng iyong presensya. Punuin mo ako ng iyong pag-ibig. Espiritu Santo, dumating ka ngayon at manahan ka sa aking puso. Idinedeklara ko ang iyong kapangyarihan. Hayaan mong mapuno ka sa gabing ito ng presensya ng Diyos. Punuin niya ang kaluluwa mo. Ang
Punong-puno, nag-uumapaw ang presensya ng Diyos. ay nawawala. At pag punong-puno na yan, mapapalitan ng joy ang bigat sa puso mo. Grabing overflowing joy ang iyong mararanasan. Sapagkat yan ang tahanan ng presensya ng Diyos. Overflowing joy. Ikaw ang lakas sa oras ng kahinaan. Kapangyarihan ng Diyos. Sa iyong presensya ako'y payapa, at sa iyo ako'y ligtas magpakailanman. Punuin mo ako ng iyong presensya, punuin mo ako ng iyong pag-ibig. Pararanas sa iyo ni Lord yan. Espiritu Santo, dumating. Punong-puno ka, uuwi ka sa gabing ito, punong-puno ng presensya ng Diyos. Ang iyong buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Sumiklab sa aking puso, linisin mo ang Ang Holy Spirit ayon sa ay kumikilos sa ating mga buhay. nais kong Yun ang maging pinaka-importante sa buhay mo. Ang presensya ng Panginoon. at sundin ang iyong banal na kalooban. Ngayon ay itinataas ko ang aking mga kamay at buong pusong nagpupuri. Hindi ka na balon na walang tubig ngayon. Ikaw lamang Hindi ka na isang makapal at maitim na ulap na walang dalang ulan. Isa ka ng balon ngayon, punong-puno ng tubig ng buhay na isasalin mo sa maraming tao. Mga taong nasa kawalang pag-asa, magkakaroon ng pag-asa. Mga taong gustong mabago ang buhay, mababago ang buhay. Mga taong tuyo sa spiritual nilang buhay, mananariwa silang muli. Sapagkat mayroong kang isasalin na espiritu ng buhay mula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Patuloy mo pong basbasan, pagpalain ang buhay ng aming mga kapatirang ito na dumalo sa pagtitipong ito. At hangad po namin lahat na nakatanggap ng bagong espiritu ng buhay sa loob nila. Tulungan mo po, Panginoon, na maggamit po ninyo upang sumabog ang napakalaking revival sa aming church na ito. Aba, tulungan pong mag-explode ang spiritual revival through these people. Lord, kakunti lang kami sa lugar na ito. Pero Panginoon, nagsimula ang pinakamalaking revival during the ancient church sa 120 tao lang. Kunti lang din sila, Panginoon. Lumaganap ang ebanghelyo mo po sa buong Greco-Roman world. Panginoon, salamat po sa kakauntian namin ngayon, Panginoon. Pinili mo lang kaming makarating sa lugar na ito, Lord. Salamat. Pinili mo kami, Panginoon. At gusto mo kaming gamitin, gusto mo kaming kasangkapanin. Aba, Father, ingatan mo po ang mga bagay na tinanggap ng aking mga kapatid. Tulungan mo po na mapanatili nila yung pagpuno ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Maging lifestyle na po nila ang mag-fasting and prayer. Lagi silang mag-prayer, lagi mag-worship, magbasa na iyong mga salita. Lord, mababago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi na sila katulad ng dati. Salamat po. At ingatan mo po ang lahat ng mensaheng napakinggan namin sa gabing ito. Yung Psalm 51 verses 10 to 13,
na sinulat ni Haring David, Panginoon, na naibahagi po sa amin ang awiting Create in Me a Clean Heart, O God, and renew a loyal spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord, and do not take your Holy Spirit from me. Lord, gusto po naming ma-share sa mga taong wala pa sa iyo ang patungkol sa iyong kabutihan. Empower us, gamitin mo kami sa kanila upang maakay namin sila sa iyo. Aba, Father, salamat po sa gabing ito. Alam ko, O Diyos, ikaw ang nagpuno sa kanila. Lalo na ang mga radiant leaders na dumalo sa gawaing ito. Gamitin mo po sila, O Diyos, upang yung punong-punong espiritu ng buhay ay maibahagi nila sa kanilang mga members. Salamat po, tuwing mag-open nila ang kanilang bibig, ay parang umiinom ng sariwang tubig ang kanilang mga kaluluwa mula sa kanilang mga radiant leaders na nagsishare ng patungkol po sa iyong mga salita. Salamat. Hindi man ito salita ng Diyos, encouragement man, Panginoon, ay para silang umiinom ng sariwang tubig. Salamat po. Basbasan mo ang buhay ng bawat kapatiran ko kahit hindi radiant leaders. Lord, sino man ang kanilang makaharap simula ngayong gabing ito, tulungan pong makadama ng parang umiinom sila ng sariwang tubig ng buhay sa kanilang mga puso. Tuwing ibubuka ng aking mga kapatid ang kanilang labi at bibig para magsalita, lahat ng nakikinig sa kanila ay parang umiinom ng sariwang tubig ng buhay. Salamat po, Aba. Ingatan mo po yung tinanggap naming spiritual revival ngayong gabing ito. Huwag magkaka-pride ang bawat isa sa amin. Manatili kaming humble pag kami ginamit mo at kinasangkapan mo sa maraming tao. Aba, thank you po. Maingat ko pong ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng kaluwalhatian, at ang lahat ng kapurihan sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. At ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen.